Sa bayan ng San Vicente, may isang matandang bahay na matagal nang walang nakatira. Napapalibutan ito ng matataas na damo at may kalawang na ang bakod. Maraming sabi-sabi tungkol dito, may nagpapakitang multo raw, may mahiwagang ingay sa gabi, at may lihim itong hindi pa natutuklasan. Isang araw, isang batang nagngangalang Miguel ang nakaisip na alamin ang totoo tungkol sa bahay. Matapang siya at hindi basta naniniwala sa sabi-sabi. "Miguel, huwag kang papasok dyan, delikado." Babala ng kanyang kaibigang si Lando. "Paano natin malalaman ang totoo kung matatakot lang tayo?" Sagot ni Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay. Nang itulak niya ang lumang pinto, ito ay bumukas na parang inaanyayahan siyang pumasok. Sa loob, madilim at maraming sapot ng gagamba. May mga lumang muebles na natatakpan ng puting tela at alikabok. Ngunit ang pinaka nagpahinto sa kanya ay ang isang malaking larawan sa dingding, larawan ng isang pamilyang masaya. Habang iniikot niya ang bahay, nakarinig siya ng mahihinang tunog mula sa itaas. Dahan-dahan siyang umakyat sa lumang hagdan. Nang marating niya ang ikalawang palapag, napansin niya ang isang lumang aparador. May kung anong humihila sa kanya upang buksan ito. Pagbukas niya, may nakita siyang isang kahon na may nakasulat, "Para sa aking anak." Kinabahan si Miguel, ngunit mas nangibabaw ang kanyang pananabik. Binuksan niya ang kahon at nakita ang mga lumang sulat at litrato. Isa sa mga sulat ay nakapangalan kay Antonio de la Cruz, ang may-ari ng bahay noon. Sa sulat, isinulat ni Antonio ang kanyang hinanakit. Nagkaroon siya ng alitan sa kanyang anak at hindi na sila muling nagkausap. Nagsisisi siya ngunit huli na ang lahat. Biglang bumukas ang isang bintana at napansin ni Miguel na may isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng bahay, si Mang Andres, ang pinakamatandang residente sa kanilang bayan. Nilapitan siya ni Miguel at ipinakita ang sulat. Napaluha si Mang Andres. "Akin yan. Ako si Antonio de la Cruz." Mahina niyang sabi. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang lumang sulat mula sa kahon. "Matagal ko nang gustong bumalik dito. Pero natakot akong harapin ang nakaraan." Napagtanto ni Miguel na ang lihim ng bahay ay hindi tungkol sa mga multo o kababalaghan. Ang tunay na lihim nito ay isang pusong puno ng pagsisisi at pangungulila. Dahil sa natuklasan ni Miguel, nagkaroon ng pagkakataon si Mang Andres na muling pumasok sa kanyang tahanan, hindi na bilang isang anino ng nakaraan, kundi bilang isang ama na handang harapin ang kanyang kasalanan. Mula noon, hindi na tinakot ng mga bata ang lumang bahay. Sa halip, naging paalala ito na ang pinakamalaking multo sa buhay ay hindi ang mga espiritu, kundi ang mga pagkakataong hindi natin pinahalagahan. Ang aral ng kwento, ang pagpapatawad at pagtanggap sa nakaraan ay mahalaga upang tayo ay makalaya sa sakit ng kahapon. Huwag nating hintaying huli ang lahat bago natin pahalagahan ang ating pamilya at mahal sa buhay. Maraming salamat po sa panunood. At samahan niyo po ako sa mga susunod pang kwento.